Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron daw pong malaking rally, nationwide rally, itong Iglesia ni Cristo. Ikakasa daw po nila yan bilang pagsuporta kay Sara Duterte. Ang masaklap dito, yung mga DDS, akala nila magrarally itong INC bilang suporta kay Sara Duterte. Akala nila kukontra na itong ICC kay PBBM. Aba, nagkakamali kayo dyan. Mali kayo ng fake news na pinapakalat. Naninindigan po ang Iglesia ni Cristo na suportado pa rin po nila si PBBM. Kaya wag niyong ipakalat na hindi na susuporta at mag-aaklas itong Iglesia ni Cristo kay PBBM. Nagkataon lang na dalawa yung kanilang sinusuportahan, si Sara at si PBBM. At sinusuportahan itong Iglesia ni Cristo, paglilinaw lang ha, nilinaw nila yan. Sinusuportahan nila yung kagustuhan ng presidente ni PBBM na wag i-impeach si Sara Duterte. O nasaan yung kontra doon? Kasi ang pinapalabas ng mga DDS, ayan na. Malaking grupo ko daw kasi yung Iglesia ni Cristo eh. 2.8 million daw po yung miyembro niyan. At kung mag-aaklas itong Iglesia ni Cristo against the government, babagsak daw po ang gobyerno na ito ni PBBM. Sabi ng mga DDS ba nagkakamali kayo dyan? Suportado pa rin po ng mga Iglesia ni Cristo o ng miyembro ng INC ang presidente. Nagkataon lang na suportado din nila itong si Sara Duterte. Hindi ibig sabihin na may mag-aaklas na. Ang tanong, kailangan bang bumili ng INC kung sino kanila susuportahan? Si Sara Duterte o si PBBM? I think wala pa sa ganung punto. Dahil parehas naman eh. Ano ba gusto ni PBBM? Huwag ituloy ang impeachment na yan. Yan ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Ang problema, ang House of Representatives. Meron din silang mandato ng ating konstitusyon. Nakalagay yan sa kanilang konstitusyon na ito ang kanilang tungkulin. O nasa House of Representatives lang yan, kung papakinggan nila itong panawagan ng INC. Siya, sige, basahin natin ito ka-coffee. Balita mula sa GMA. Actually, kahapon pa ito eh. Lumabas na itong balita na to pero hindi pinag-uusapan. And then kanina, ayan, lumabas na sa mga pahayagan. Itong announcement, no, dyan sa Net25, yung TV station po ng INC. Ganda ng tasa, oh. INC to hold rally to oppose impeach moves versus VP Sara Duterte. Again, karapatan nila yan mag-rally. Di hamak na mas matitino naman ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo as compared sa mga nagsidalo sa maisog rally, no? Malaki ang pagkakaiba nila. The Iglesia ni Cristo is set to hold a rally to oppose impeachment moves against Vice President Sara Duterte. The announcement was made at one of the television programs on INC's media outlet Wednesday night. Ang balita ko, nationwide daw yan ka-coffee. Buong bansa daw po yan. Ang mga kapatid sa INC ay naghahanda na magsasagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang INC ay pabor sa opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos. O narinig nyo, mga DDS? Pumapabor ang INC sa opinyon ni PBBM kasi ang pinapalabas ninyo, ang hina-highlight ninyo, tumututol, kumukontra itong INC sa leadership ni PBBM. Aba, nagkakamali kayo ng intindi dyan. Suportado pa rin nila si PBBM kaya wag niyo ipakalat na hindi na suportado ng INC si PBBM. Pabor ang Iglesia ni Cristo sa opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sabi po ng television host sa kanyang statement. Kala ng mga DDS, may pag-asa na. Ayan na, ang INC kasi hindi sila sapat eh. Nagrally ang mga DDS dyan sa EDSA. Ano nangyari? Nagsuuwian na lang. May mga bayad kasi yan eh. Hindi sila nag-succeed dyan. Kumala sila, umuwi sila dyan. In short, wala silang suporta. So nabuhayan sila ng loob. Bahagyan nagising ang kanilang diwa na susuporta na sila ng Iglesia ni Cristo. Hoping na dadami sila pag pumunta sila dyan sa EDSA. Kapag nagkakamali kayo ng intindi. Hindi ibig sabihin ng INC na mag-aaklas sila sa gobyerno. Naku po, ayan, pahiya na naman kayo dyan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. earlier said he is not supportive of the impeachment plan against Vice President Sara Duterte. He expressed belief that it would not benefit the lives of Filipinos. Malinaw naman yan. Yan ang lagi sinasabi ni PBBM.
Marami tayong dapat pag-focusan at once na gumulong yung impeachment complaint na yan, matatali ang Kongreso sa bagay na yan, which is dapat mabibigyan sana ng prioridad yung mga legislative agenda at kung napakarami pang ibang bagay. Pero, sa kabilang banda naman, if you have to balance it, may responsibilidad, may mandato itong House of Representatives na aksyonan nila ang bawat impeachment complaint na inihahain sa kanilang tanggapan. Hindi nila pwedeng basang itapon na lang yan, mag-file ng impeachment complaint o diretso sa basura. Hindi pwedeng gano'n yun. Kailangan nilang aksyonan yan. So what will happen, ka-coffee? Ano sa tingin ninyo? Kahapon nagkaroon ng fellowship dyan sa Malacanang. Naglabas ng manifesto yung mga mambabatas. Sila Speaker Martin Romualdez, iba pa po mga leader dyan sa House of Representatives. Nagpapakita ng suporta sa administrasyon na ito. Paano kayo ngayon yan? Solid naman yung HOR eh. Ang Senado, solid ba ang Senado? Majority ng Senado dyan, majority ng miyembro ng Senado, suportado nila si PBBM. Kaya huwag kayo mag-ambisyon dyan. Kasi ang mga pinapalabas ng mga DDS, sige, let's say, gumulong yung impeachment na yan dyan sa House of Representatives. Di ba? Gumulong yan. Hindi raw yan lulusot sa Senado. Nakasisiguro ba kayo? Tiyak ba kayo? Di ba? Yan din ang sinabi ninyo sa budget ni Sara Duterte. Sabi nyo, tatapyasin lang yan sa House of Representatives. Pagdating ng Senado, ibabalik yan. O anong kinahinatnanan? Binalik ba? Di ba hindi? Tapyas yung budget sa HOR at nanatili yan dyan sa Senado. O sinong napahiya ngayon? Kayo din. At posibleng mangyari yan dito sa impeachment trial na yan. Di ba? Marcos also confirmed a text message where he was urging lawmakers not to file an impeachment complaint against the Vice President. Suggestion lang yan ha. Suggestion lang yan ni PBBM. Duterte is facing 2 impeachment complaints at meron pa raw po mga paparating pa. Sabi nga ng ilang mambabatas dyan, yung mga magfa-file pa ng impeachment complaints yan, sige ipasa nyo na. Pag sama-samahin na lang yan para isa na lang yan. On Monday, an advocacy group filed impeachment complaint on the grounds of alleged corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. It was endorsed by Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Tapos sumunod naman ka-coffee, yung grupo ng Makabayan Black, yung kaila Castro, kaila Gabriela Party List, etc. Tatlo sila dyan. At kay Raul Manuel. Malinaw naman kasi yan eh. Sige, isang option natin, makakuha ng sapat na suporta itong INC. Marami-rami din kasi ang INC, hindi mo pwedeng i-disregard yan eh. Powerful din yan ka-copy. 2.8 yan. At syempre, ayaw din naman ng administrasyon na i-let go yan 2.8 million na mga followers kasi significant yung number na yan. So sige, if ever, makinig yung mga nasa HOR. Kasi ang HOR, vocal naman sila, sabi nila, di ba? Naglabas ang manifesto. Suportado nila si PBBM. So kung stick si PBBM doon sa konsepto na ayaw niya talagang i-impeach yan, posible naman kasing bumigay yan itong HOR. Posible naman yan bilang pagpapakita ng suporta sa presidente, bumigay ang HOR, no? Hindi mag-push through or kumbaga sa committee level lang, mamatay na yung yung impeachment complaint na yan, pwede. Pero wag niyo kakalimutan, ha? Meron pang kaso. Yung mga isinampa dyan sa DOJ. Diba? Ongoing ang preliminary investigation. Huwag niyo kakalimutan. Hindi ibig sabihin, yung mga DDS, huwag kayo makampante. Hindi porket wala ng impeachment complaint or hindi pa naman tiyak yan mag-back out itong HOR dyan sa impeachment complaint. Hindi ibig sabihin na hindi na makakasuhan si Sara. Dahil medyo matibay-tibay ang hawak na ebidensya ng mga abogado against Sara Duterte dito sa confidential funds. At yung ebidensya, mga testimonya, at yung mga findings ng COA. At ang nakakatawa pa dito ka-coffee ha. Sorry, sinisipon ako. Malamig kasi dito. Ito pa nakakatawa ha. Di ba si Mary Grace Piatos? For the longest time, napag-uusapan si Mary Grace Piatos, hindi pa kino-confirm sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, yung identity ng tao na yan. For the longest time ha. Hindi sinasabi ng kampo ni Sara na yan ay alias lang. Pero ngayon, nalaman na, sinabi na ng PSA na wala kaming record ng birth certificate niyan, wala kaming record ng kasal niyan, wala kaming record ng death certificate ni Mary Grace Piatos.
Saka nagsasalita itong mga DDS, sa kanila pinapalabas ngayon sa pamamagitan ni Harry Mau, ni Harry Roque na isang pugante, na yan daw po ay alias lang. Ano nangyari? Biglang nagkaroon ng alibay. Biglang nagkaroon ng dahilan. Biglang naging alias si Mary Grace Piatos. Kundi ba naman kayo oo. Sana from the very beginning, yung iniimbestigahan dyan sa House of Representatives, sinabi nyo na alias lang yan si Mary Grace Piatos. Sana sinabi nyo na, di ba? Bakit ngayon nyo lang sasabihin na alias na yan? Dahil lumabas na ang PSA records at nagsasabi na hindi nag-i-exist si Mary Grace Piatos. At isa pa, ang tanong dyan, pwede ba na alias ang gamitin sa pag-receive ng libo-libong salapi? Pwede ba yan? 100 of thousands? 50,000 purchase of information? Napakarami yan. Ilang pirasong acknowledgement receipts yan? Pwede ba alias yan? Paano mabe-verify yan? Pwede ba yun? Ganun ba yun ang policy ng COA? Ayan, dapat imbestigahan ng House of Representatives. Imbestigahan ng Senado. I-check nila. Baka masyadong maluwag ang pag-i-issue ng confidential funds na pwedeng alias lang or baka naman pwede hingyan ng ID. Pero nakapagtataka sa mga taong ito, bakit kung kailan nahuli na kayo na hindi nag-i-exist yung tao na yan, saka ninyo sasabihin na alias lang si Mary Grace Piatos? Halatang nagsisinungaling kayo dyan, oo, nadali na. Gumagawa na lang kayo ng eksena ngayon. Gumagawa na lang kayo ng palusot ng alibay ninyo. Nasa dead end na kayo eh. Hindi nyo maipaliwanag eh. Winaldas nyo yung pera. Ninakaw nyo yung pera. At kung tatanungin kayo, magagalit kayo doon sa mga taong nagtatanong. Aba. Hindi naman pwede yan. Sige. I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook. Pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Kung magpapaalam muna sa inyo, maraming salamat po sa mga sumama at agkapitayon. Bye-bye everyone.